What is the secret of a successful, peaceful, and abundant life? Siyempre, ito yung hindi lang material, but eternal. So, ito po yung ipinangusap sa akin ng Lord through His Word. So, I just wanna share to you yung Deuteronomy chapter 5 and 6. So, these are the verses that really spoke to my heart today, and I want to bless you also with these words of God. So, yan po yung si Lord, nagsabi po siya kay Moses, na di ba nga yung mga Israelites, as they continue their journey towards the promised land, ay ang dami nilang mga naging pagsuway, ang dami nilang mga detours, di ba, na-delayed sila because of their disobedience, because of their stubbornness and their idolatrous heart. Pero still, napaka-patient ng Lord. Although some of them already perished and were punished, ang Lord, pinreserve pa rin niya yung lineage or yung generation ng mga Israelites na yon, in spite of their half-hearted or undivided heart. Yung divided heart nila. Still, the Lord still want to accomplish yung plano niya and yung purpose niya for them to really go to the promised land. So, ito yung mga words na sinabi ni Lord through Moses para sa mga Israelites. Ayan, yung end of the chapter 5, yan. Marami siyang mga commands. Actually, doon din sinabi yung 10 commandments, and ito yung huling part. Then, yung sa chapter 6, ito yung introductory niya. So, iyan yung nag-strike sa heart ko. So, sa verse 32 to 33 ng chapter 5, it says, "So be careful to do what the Lord your God has commanded you to do. Do not turn aside to the right or to the left. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess." So, let's meditate muna po dito sa chapter 5 verses 32 to 33. So, Tagalogin natin para mas maintindihan natin. So, be careful. Mag-ingat daw tayo na gawin kung ano yung inuutos ng Panginoon sa atin. Kapag nag-command si Lord, kailangan yan, it's either yes or no. Kailangan yan, 100% obedience, not partial obedience. So, ayun, sinabi, mag-ingat daw tayo sa nagawin. So, naalala ko sa Ephesians, chapter 5 din, verse 17, sinabi doon na, ay sa verse 15, be careful how you live. Maging wise daw tayo sa pamumuhay natin, sa mga decisions na gagawin po natin. Do not turn aside. Sabihin, wag kang liliko. Diretso ka lang sa path na diretso ka lang sa path kung saan yung dapat mong tahakin papunta kay Lord. Wag kang liliko, wag kang liligwak. Sabihin, wag kang kakaliwa. Wag kang look back, wag kang babalik. Dire-diretso ka lang. Tapos, walk in obedience. Ito, napakaganda kasi, di ba pag lumalakad ka, everyday in life, we are walking. Literal na, walking, dinadaanan mo. So, hindi lang siya run, kasi ang run, madalang mong gawin di ba? Ang walk, everyday yan, sa lahat ng ginagawa natin, di ba, para ka tumayo, lalakad ka, papuntang sala, papuntang kusina, papuntang any part ng bahay, lahat ng gagawin mo, you need to walk. So, sa bawat paglakad mo, kailangan nandun yung pagsunod daw natin. So, daily siya, minuminuto, segundo, oras-oras, sumusunod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa lahat ng pinagagawa niya. Hindi naman burdensome yung commands ni Lord, kasi isipin natin, ano ba naman si Lord? Napakadaming inuutos. Pero yung utos na yun, it's for our own good. Lahat po yun para sa ikabubuti natin, di ba? Hindi naman para sa kanya yun di ba? Para sa atin. Ayan nga, so that, nang sa ganun, di ba? Kailangan mong sumunod para, nang sa ganun, ikaw ay mamuhay ng mapayapa, masagana, at humaba daw yung days, sabihin tumagal yung buhay mo dun sa land na binoposes. So, applicable yan dun sa mga Israelites kasi they are being summoned to go to the promised land. Pero tayo, ano ba yung promised land natin? Yun yung life that is prosperous, peaceful, joyful, and abundance in the Lord. Hindi lang po yan physical, hindi lang yan physical needs, hindi lang yung material things. Pero yung magkaroon nga ng masaganang buhay na in all your days, you will have joy and peace in your heart kasi you are living in the presence of God.
Tapos iyan ngayon, Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 9, na kinote po ni Jesus ito sa Matthew 22, di ba? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Di ba? Di ba binanggit din ni Jesus yan? Ilang ulit. Parang lahat ng 10 commandments are summarized by this phrase, by these words talaga. Love the Lord your God with all your heart. Yan yung greatest commandment. Di ba? These commandments that I give you today are to be on your hearts. Kailangan daw pong nakatatak sa puso, nasa puso natin, hindi lang basta head knowledge. Parang applicable yan sa atin na you are not just hearers but doers of the word. For you to be a doer of the word, para mo magawa yung word ni God, kailangan nasa heart mo siya. Kailangan sinusunod mo siya, di ba? So ayun, medyo nahilo ko kaya huminto ako. Low blood kasi ko. So tuloy po tayo. Ayan nga, nakalagay dito, impress them on your children. So ang greatest legacy ng isang magulang is maibahagi sa kanilang mga anak ang tungkol sa Diyos. 'Di ba? Knowledge about God, not just knowledge but relationship with the Lord. So talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Ito is literally pinagagawa ni Lord, pero kung metaphoric lang din sa atin na as in mula umaga hanggang gabi, when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up, di ba hanggang sa pagtulog mo, wag mong kakalimutan na ipangusap si Lord. Dagat parang hindi naman yung literal na bukang bibig na maghapon, Lord, 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 si Lord, si Lord. Pero sa buong maghapon, kailangan naghahari si God sa buhay mo. Maire-reflect mo siya. Kumbaga, ma-share mo siya. Makikita sa'yo na si Kristo ay nananahan sa iyo. Ganyan. At yun ang pinakamagandang legacy. Hindi lang po physical needs, hindi lang yung mabigyan mo sila ng magandang future sa education, yung mga anak mo, pero pinakamaganda doon is maibahagi mo sa kanya, sa mga anak mo, pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Yun po ang pinaka-importante. Si Yuan at an early age, nung na-diagnose siya ng may autism siya, talagang dinulog ko yan kay God. Sabi ko, Lord, i-heal mo lang yung anak ko. Talagang, kasi nung time na dinedicate ko siya ng 1-year-old siya, talagang sabi ko, Lord, sa'yo yung anak ko. And I commit na talagang gagawin ko lahat para lumaki si Yuan nang may pagkakakilanlan sa Panginoon. Kasi ako, apaka-blessed niya kasi bata pa lang siya, na siya kay Lord eh. Kumbaga yung ako, kasi nung lumalaki ako, from Catholic, naging Christian, nung nakakilala ko kay Lord, siguro 19 years old ako or 20. So, at least siya, bata pa lang siya, marami na siyang mas maaga siyang lalakad kay Lord, mas magiging matagal yung pag-walk niya. And nandito kami ng kanyang daddy para i-guide siya, 'di ba? Yun lang yung greatest legacy, and we are accountable kay Lord about that. 'Di ba? Haharap kami sa Lord, tatanong ni Lord, tinuro niyo ba sa anak niyo yung faith? Tinuro niyo ba yung gospel? Shinare niyo ba ganyan? Kaya nga, bind them on your foreheads. Isabihin nun, nasa isip mo, and kailangan nasa puso mo. Tapos daw, meron nga ako nakita guys na sinusulat talaga nila literal yung mga Bible verse sa bahay nila. Hindi naman binavandalize, pero stickers ganun. Pero ibig sabihin nun, talagang ifa-fireproof mo yung bahay mo. Kasi di ba ang attack ng enemy is matindi. So kailangan nilagay yung ating mga homes, yung household natin is andun yung presence ni God. Kailangan yung mga nakatira doon is talagang filled ng Holy Spirit and nagtitiwala sa Lord. So, yun. So, napakagandang reminder to for us, di ba, na sana ma-apply natin. We are not perfect, and yes, we need God's grace and strength para ma-fulfill natin yan. So, all we need to do is to really pray to the Lord, surrender to Him, na, Lord, we need you, and we pray that you will give us the heart and the mind to really devote ourselves to you and to trust you and to surrender our lives to you. Bye-bye.